Sa landas ng ating buhay pananampalataya, hindi maiwasan ng mga unos sa susubok sa tibay ng ating puso at lalim ng ating pagtitiwala sa may kapal. Sa lumang tipan, makikita natin ang mga huwaran ng katatagan, mga taong humarap sa matinding hamon, ngunit hindi umasa sa sariling lakas. Sa halip, ang kanilang tapang ay nagmula sa kanilang di matitinag na pananalig sa Diyos. Ang kanilang mga kadanasan ay nagsilbing paalala na sa gitna ng paghihirap, pagkalito at kawalan, laging may liwanag ng pag-asa. Ang tunay na sukat ng pananampalataya ay hindi makikita sa kasaganahan, kundi ito'y nauhubog at nagiging matatag pa sa mga panahon ng kadiliman. Ngayon, ating alamin ang ikatling kwento, isang salaysay na higit pa sa kasaysayan ng isang tao. Ito ay isang salamin ng ating sariling mga laban, mga panalangin, at mga pangarap. Si David ay isang ordinaryong binatang pastol mula sa maliit na bayan ng Bethlehem, isang lugar na walang kapangyarihan o prestiyoso at isang uri ng paumuhay na hindi naasahang pagmumulan ng isang hari. Siya ang bunso sa 8 magkakapatid na lalaki. Kadalasang hindi binibigyang pansin at tila hindi karapat-dapat sa mga mata ng tao. Para sa isang mataas na tungkulin habang ang kanyang mga kapatid ay may anyong pangmandirigma. Siya ay naiwan sa pastulan upang magbantay ng mga tupa. Isang tahimik, simpleng gawain na walang kasikatan. Ngunit umuhubog sa disiplina, katapatan at malasakit. Ngunit sa mata ng Diyos, hindi ang panlabas na anyo, lakas ng katawan o katayuan sa lipunan ang sukatan ng tunay na kahandaan. Nakita ng Diyos kay David ang isang pusong tapat, mapagkumbaba at bukas sa kanyang kalooban. Isang puso na hindi naghahangad ng kapangyarihan, kundi handang maglingkod, hindi pa man siya kilala ng sambayanan, kilala na siya ng Diyos. Sa kabila ng pagiging tila di pansin ng tao, pinili siya ng Diyos upang maging susunod na pinuno ng Israel. Isang desisyong kumakalaban sa karaniwang inaasahan. Sa isang mahalagang tagpo, ipinadala ng Diyos si Propeta Samuel upang pahiran ng langis ang magiging hari. Habang ang ama niyang si Jesse ay pinakikilala ang kanyang matatangkad, matitipuno at waring karapat-dapat na anak, itinanggi ng Diyos ang bawat isa. Nang sa wakas ay patawag si David na nooy nagbabantay pa ng tupa sa parang, sinabi ng Diyos kay Samuel, "Huwag kang tumingin sa kanyang anyo o sa kanyang tangkad, sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat ang tao ay tumitingil sa balambas, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso." Dito makikita ang kabalintunaang pamantayan ng Diyos. Ang mga pinipili niya ay hindi laging ang mga inaasahan ng mundo. At sa mismong araw na iyon, sa harap ng kanyang mga kapatid, si David ay pinahiran ng langis bilang tanda ng pagkakahirang sa kanya bilang hari. Isang mahiwagang paanyaya mula sa Diyos na unti-unting mahayag sa kanyang paglalakbay. Hindi agad nagbago ang buhay ni David pagkatapos ng pagpapahid. Bumalik siya sa pastulan, ngunit ang pagpili ng Diyos ay nagsindi ng apoy sa kanyang kalooban. Sa likod ng kanyang simpleng gawain, ang kanyang pananampalataya, pakikinig at pagtalima sa Diyos ay patuloy na inuhubog. Pinaghahandaan siya sa isang dakilang misyong naghihintay. Hindi nagtagal, dumating ang pagkakataon upang ipamalas ni David ang kanyang matatag na pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mahika o lakas ng katawan, kundi sa katapangan na naguudyok ng tiwala sa Diyos. Sa gitna ng digmaan laban sa mga Pilisteo, tumindig ang isang higante na kinatatakutan ng lahat, si Goliath. Isang mandirigmang may taas na halos 9 na talampakan, may suot na matibay na baluti at may hawak na dambuhalang sibat. Araw-araw, nilalait at tinahamon ni Goliath ang mga Israelita na magpadala ng lalaking lalaban sa kanya. Ngunit walang isa man ang naglakas loob. Natakot ang buong hukbo at maging si Haring Saul ay hindi makakibo. Dito pumasok si David.
isang binatang pastol na hindi kabilang sa mga mandirigma. Dinala lamang niya ang pagkain para sa kanyang mga kapatid, ngunit sa kanyang pagkarinig sa mga panlalait ni Goliath laban sa Diyos ng Israel, nagliyab ang kanyang damdamin sa pananampalataya. Habang ang iba ay nawasak ng takot, si David ay tumayo sa tapang na nag-ugat sa tiwala ng Diyos. Hindi siya nagpumilit gumamit ng espada o baluti ni Saul. Sa halip, pinili niya ang isang tirador at 5 makikinis na bato. Mga kasangkapan na karaniwan sa kanyang buhay bilang pastol, ngunit naging makapangyarihang armas sa kamay ng taong may pananampalataya. Bago pa man magsimula ang labanan, bunika ni David ang isang makapangyarihang pahayag ng pananampalataya. Ikaw ay lumalapit sa akin na may tabak, sibat at kalasag. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinamak. Sa isang iglap, ang bato ay pumainlan lang mula sa kanyang tirador at tumama sa noo ni Goliath, dahilan upang bumagsak ang higante. Sa harap ng libo-libong mandirigma, si David, ang binatang di sinanay sa digmaan, ang siyang nagwagi, hindi sa lakas ng bisig, kundi sa lakas ng pananalig. Mula noon, nakilala si David bilang bayani ng Israel. Inaawit ng mga tao. Pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo, ngunit si David ang kanyang 10,000 na lalo pang nag-udyok ng inggit sa puso ni Haring Saul. Ngunit higit sa katanyagan, ang tagumpay na ito ay naging patunay ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng taong nagtitiwala sa Kanya. Ang tagpong ito ay di lamang laban ng tao, laban sa tao, kundi laban ng pananampalataya, laban sa takot, ng panalalig, laban sa paghahamak, at ng liwanag, laban sa kadiliman. Ipinakikita ni David na ang tagumpay ay hindi palaging nakasalalay sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng puso na nananalig sa Diyos. Ang tagumpay at kasikatan ni David matapos talunin si Goliath ay hindi lamang nagdulot sa kanya ng respeto mula sa bayan, ito rin ay naging simulan ng kanyang matagal na paghihirap. Si Haring Saul na dating natuwa sa kabayanihan ni David ay unti-unting napuno ng inggit, takot at galit. Nakita niya sa kabataang ito ang potensyal na agawan siya ng trono at sa halip na tanggapin ang kalooban ng Diyos, sinikap niyang hadlangan ito sa pamamagitan ng karahasan. Mula sa sandaling iyon, naging takas si David, lumilipat ng mga taguan sa disyerto, sa mga kuweba at sa mga bayan sa labas ng Israel. Sa kabila ng pagiging itinakwil, tinugis at tinaydor ng mga inaasahan niyang kakampi, hindi kailanman naging dahilan sa kanya ito upang mawalan ng pananalig o mawalan ng bait. May mga pagkakataon na sa kanyang kamay na ang kapangyarihang wakasan ang buhay ni Saul, gaya ng nangyari sa kuweba ng En-Gedi, kung saan nahuli niya ang hari sa isang sandaling walang kalaban-laban. Ngunit sa halip na patayin si Saul, pinutol lamang ni David ang laylayan ng kasuotan nito at pagkatapos ay tinawag siya upang ipakita ang kanyang katapatan. Winika niya, "Malayo sa akin na itaas ang aking kamay laban sa pinahiran ng Panginoon." Ito ay isang malalim na patotoo ng paggalang hindi lamang sa hari, kundi sa Diyos na siyang pumili at naglagay kay Saul sa kapangyarihan. Sa panahong madali sanang gumanti, mas pinili ni David ang daan ng paggalang, paghihintay at pagtitiis. Sa kanyang puso, nanalig siyang hindi niya kailangang kunin ang kapangyarihan sa maling paraan, dahil ang tunay na otoridad ay dumarating sa tamang oras ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga taon ng kanyang pagtatago, si David ay inubog hindi lamang bilang isang mandirigma, kundi bilang isang hari sa puso't espiritu. Tinuruan siya ng Diyos ng kababaang loob, pagtitiis at pagpapasakop
sa kalooban ng langit. Mga aral na higit na mahalaga kaysa sa anumang tagumpay sa larangan ng digmaan. Sa wakas, natupad ang pangako ng Diyos kay David. Siya ay naging hari ng Israel. Mula sa pastulan patungo sa trono, mistulang buo na ang tagumpay ni David. Subalit ang buhay bilang hari ay hindi nagbunga ng kadalisayan ng puso. Sa halip, ang kapangyarihan at katahimikan ng kanyang posisyon ang naging larangan ng isa sa kanyang pinakamalalaking pagkatalo, ang kasalanan kay Bathsheba. Isang araw, habang ang kanyang mga sundalo ay nasa tigmaan, si David ay nanatili sa palasyo. Mula sa kanyang bumungan, nakita niya si Bathsheba, ang magandang asawa ni Uriah na naliligo. Pinili ni David ang kasalanan kaysa kabanalan. Kinuha niya si Bathsheba, nakipagtalik dito, at nang ito'y mabuntis, sinikap niyang pagtakpan ang lahat. Dahil hindi niya mapilit si Uriah na umuwi at makasama ang asawa nito, ipinag-utos niyang ilagay ito sa harapan ng labanan upang mamatay. Isang mabigat na kasalanan ng pagnanasa, kasinungalingan at pagpatay. Ngunit hindi ito nalihim sa Diyos. Ipinadala niya ang propetang si Nathan upang harapin si David. Sa pamamagitan ng isang talinhaga, isinapuso ni David ang bigat ng kanyang ginawa. Sa halip na magpatigas, siya ay lumuhod, tumangis, at buong pagpapakumbabang umamin ng kanyang pagkakamali. Ako'y nagkasala sa Panginoon. Isinulat ni David ang Salmo 51 bilang panaghoy sa kanyang pusong nagsisisi. Kaawaan mo ako, Diyos, ayon sa iyong pag-ibig, ayon sa iyong malaking awa. Pawiin mo ang aking mga kasalanan. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang aking pagsalangsang at laging nasa harapan ko ang aking kasalanan. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at ginawa kong masama sa iyong paningin. Kaya't matuwid ang iyong paghatod sa akin, makatarungan ang iyong pasya. Ako'y makasalanan mula pa sa aking pagsilang. Pinapupunan pa lamang ng aking ina. Ako'y may sala na. Nais mo ang katotohanan sa ikibuturan ng puso, at sa kaibuturan ako'y tinuturuan mo ng karunungan. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging maputi kaysa niebe. Ipadama mong muli sa akin ang kagalakan at kasayahan. Ang mga butong iyong binali, bigyang muli ng sigla. Itago mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong kasamaan. Lumikha ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at bigyan mo ako ng isang bagong tapat na espiritu. Huwag mo akong itaboy mula sa iyong harapan, at huwag mo alisin sa akin ang iyong banal na espiritu. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan, at palakasin mo ko sa espiritu ng pananampalataya. Ituturo ko sa mga makasalanan ang iyong mga daan, upang mga nagkasalay magbalik loob sa iyo. Iligtas mo ko sa kasalanang pagpaslang, O Diyos, Diyos ng aking kaligtasan, at aawit ang aking dila ng iyong katwiran. Buksan mo ang aking mga labi, O Panginoon, at pahayag ng aking bibig ang iyong kapurihan, sapagkat hindi mo kinalulugdan ang handog. Kung hindi, ito'y aking ihahandog. Hindi ka natutuwa sa mga handog na sinusunog. Ang handog sa Diyos ay isang bagbag ng espiritu, isang pusong wasak at nagsisisi, O Diyos, ay hindi mo itatakwil. Gawing mabuti ang Siyon ayon sa iyong kabutihan. Muling itayo ang mga pader ng Jerusalem. Sa gayon, malulugod ka sa mga handog ng katwiran, mga handog na sinusunog at buong-buong alay. Pagkatapos ay mag-aalay sila ng toro sa iyong dambana. Ang kanyang puso ay hindi naging perpekto, ngunit ito'y palaging handang magbalik loob sa Diyos. At bagamat pinatawad siya,
Hinarap pa rin ni David ang bunga ng kanyang kasalanan, ang pagkamatay ng sanggol nila ni Bathsheba at mga kaguluhang dumating sa loob ng kanyang sariling sambayanan. Hindi naglaon, si Absalom, isa sa kanyang mga anak, ay nag-alsa laban sa kanya. Nilabanan siya, sinubukang agawin ng trono at dinala ang buong kaharian sa kaguluhan. Muli, si David ay tinaboy. Muli siya naging takas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang bayani, kundi isang ama na nasaktan at isang hari na napaluhod sa sariling kahinaan. Sa lahat ng laban ni David, mula sa higanting si Goliath hanggang sa hari ng Israel na si Saul, marahil ang pinakamabigat ay ang laban sa loob ng kanyang sariling tahanan. Walang mas masakit kaysa sa pagtataksil ng sariling dugo, ang sariling anak. Ito ang mapait na katotohanan na naging pag-aalsa ni Absalom, ang anak ni David. Si Absalom ay isang matikas, matalino at karismatikong prinsipe, hinahangaan ng bayan, ngunit napuno ng yabang at paghihimagsik. Lumago ang tampo sa puso niya matapos ang kasaysayan ng karahasan sa kanyang pamilya. Nanggasain ng kanilang kapatid na si Amnon ng kanyang kapatid na si Tamar at tila walang naging hustisya mula kay David. Sa katahimikan ng kanyang ama, tumubo ang galit ni Absalom. Mula sa galit, nagplano si Absalom na maagaw ang trono. Ginamit niya ang kanyang karisma upang akitin ang mga tao. Tumayo sa pintuan ng palasyo upang angkunin ang simpatsya ng mga mamamayan at unti-unting inagaw ang tiwala ng Israel. Kalaunan, nagdeklara siya ng kudeta laban sa kanyang sariling ama. Si David, bagamat hari at sundalo, ay hindi lumaban agad. Sa halip, umalis siya sa Jerusalem upang iwasan ang direktang digmaan laban sa kanyang anak. Naglakad siyang muli sa pagiging isang takas, hindi dahil sa kainaan, kundi dahil sa pusong ama na ayaw makitang dumanak ang dugo ng kanyang sariling anak. At nang dumating ang digmaan, maigpit niyang pinag-utos sa kanyang mga general, "Pakitunguhan niyo ng mahinahon si Absalom, alang-alang sa akin." Ngunit sa dulo, namatay si Absalom sa gubat habang tumatakas sa kanyang kabayo. Naipit ang kanyang buhok sa isang puno at kahit laban sa utos ng hari, pinatay siya ng mga tauhan ni Joab. Nang mabalitaan ito ni David, hindi niya nagdiwang. Sa halip, bumulwak ang isang panaghoy na walang kapantay. "O Absalom, anak ko, anak ko, kung ako na lamang sana ang namatay sa halip na ikaw. O Absalom, anak ko, anak ko." Ito ang iyak ng isang ama na nasugatan, hindi ng espada, kundi ng pagtataksil at ng pagkawala. Isa ring malinaw na patunay ng kanyang hindi nagmamaliw na pagmamahal kahit sa isang anak na lumaban sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay laban kay Goliath, ng pagiging takas sa kagubatan upang umiwas kay Saul, ang pagkakasala kay Bathsheba, at ang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak, isang bagay ay hindi kailanman nawala kay David, ang kanyang malalim na ugnayan sa Diyos. Hindi siya perpektong hari, hindi rin siya perpektong ama o asawa, ngunit may taglay siyang bihirang biyaya, ang pagiging totoo sa Diyos. Sa harap ng tagumpay, marunong siyang magpuri at magpasalamat. Sa harap ng pagkatalo at pagkakasala, hindi siya nagtatago. Siya ay lumuluhod, tumatangis at nagsisisi. Ito ang dahilan kung bakit sa bagong tipan, kinilala pa rin siya ng Diyos bilang isang lalaking ayon sa aking puso na gagawa ng lahat ng aking kalooban. Ito ay mababasa natin sa Gawa, Kabanata 13, Talataan 22. Hindi pinili si David dahil sa kanyang lakas, galing o posisyon.
Pinili siya ng Diyos dahil sa kanyang pusong marunong magpakumbaba, habang ang ibang pinuno ay nabubuhay sa kapalaluan at pagtatakip sa kasalanan. Si David ay lumalapit sa Diyos nang walang pagtatakip, hubad sa harap ng katotohanan, ngunit umaasa sa habag. Makikita ito sa kanyang mga panalangin at awit na siya ring naging salamin ng kanyang damdamin sa bawat yugto ng kanyang buhay. Kapag siya'y masaya, nagpupuri siya. Kapag siya'y nagkasala, humihingi siya ng tawad. Kapag siya'y sugatan, dumaraing siya sa Diyos. Bawat pintig ng kanyang puso ay niaalay sa Diyos. Ito ang tunay na dahilan ng kanyang kadakilaan. Kaya't si David ay hindi lamang naging matagumpay na mandirigma o makapangyarihang hari. Naging modelo rin siya ng pananampalataya at panunumbalik. Ipinapaalala niya sa atin na hindi kailanman batayan ng kabanalan ang kawalan ng kasalanan, kundi ang kakayahang bumalik sa Diyos sa kabila ng lahat. Ano po ang makikita nating mga aral sa buhay ni David? Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling, kung ikaw man ay pastol, tahimik na manggagawa o simpleng tao, sa mata ng Diyos, ang mahalaga ay ang puso. Ang kwento ni David ay paalala na ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, estado ng buhay, posisyon sa lipunan. Sa halip, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Si David ay walang prestiyosong background, siya lamang siyang bunsong anak na iniwan sa bukid upang mag-alaga ng tupa. Ngunit sa kanyang simpleng buhay, hinubog ang kanyang puso sa pananampalataya, pagsunod at pagtiwala. Kaya't huwag mong sabihing maliit o walang saysay ang iyong pinanggalingan. Basta't may tapat kang puso, ikaw ay maaaring gamitin ng Diyos sa mga dakilang bagay. Ang laban ni David kay Goliath ay higit pa sa pisikal na digmaan. Ito ay laban ng pananampalataya. Ipinapakita niya ang tapang ay hindi galing sa espada, kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Sa ating buhay, maaari tayong humarap sa mga Goliath, mga problema, sakit, pagkalugi, depresyon, o personal na takot. Ngunit kung gaya natin si David, haharapin natin ang mga ito, dala ng ating pananampalataya. Makikita natin na ang Diyos mismo ang lalaban para sa atin. Si David ay hindi perpekto, siya ay nagkasala. Malalim, masakit at seryoso. Ngunit sa bawat pagkakamali, hindi siya nanatili sa kanyang pagkakulog. Nagpakumbaba siya, lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran. Hindi niya tinago ang kanyang kasalanan. Ipinahayag niya ito ng buong puso. Sa panahon ngayon, kung saan uso ang pagtatago, pagbibintang o pagmamatigas, paalala si David na ang tunay na katatagan ay ang kakayahang umamin, magsisi at magpatuloy sa grasya ng Diyos. Si David ay tinamaan hindi lang ng kaaway sa labas, kundi ng mga sugat mula sa sarili niyang pamilya. Pinagtaksilan siya ng sariling anak, nilabanan ng mga malalapit sa kanya, at binigo pa minsan ng kanyang mga tungkulin. Ngunit sa halip na maniga sa kapangyarihan o gumanti, pinili niyang manatiling tapat sa Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang tiwala ay hindi sa kanyang kakayahan, kundi sa katapatan ng Diyos. Sa panahon ng krisis sa paumuno, sa simbahan, gobyerno, pamilya, ang kwento ni David ay hamon sa atin na muling ituon ang pamumuno sa kababaang loob, pagkilala sa Diyos, at panunumbalik kapag nagkamali. At sa ating pagninilay, may mga panahon ba sa iyong buhay na tila ika'y nag-iisa, naliligaw o tila walang direksyon? Mga yugto ng ilang na puno ng paghihintay, sakit o kawalang katiyakan. Sa panahong tila tahimik ang Diyos, paano pinangahawakan ang iyong pananampalataya? Ano ang natutunan mo tungkol sa sarili mo habang ika'y nagtatago sa kuweba ng iyong mga pagsubok? May mga tao bang sinugo ng Diyos upang damayan ka sa ilang? Pinapansin mo ba sila? Pinili ni David na huwag gumanti kay Haring Saul, at ipinaglaban pa rin niya ang anak na si Absalom sa kabila ng pagtataksil nito.
Meron bang tao sa buhay mo ngayon na humingi o hindi humihingi ng kapatawaran, ngunit kailangan mong palayain sa iyong puso? Ano ang pumipigil sa iyo na magpatawad? Ang iyong takot? Ang iyong pagtingin sa sarili? O ang sugat na hindi pa naghihilom? Paano mo makikita ang pagpapatawad bilang isang paraan ng pagsamba at pagtitiwala sa katarungan ng Diyos? Isa sa pinakamatapang na ginawa ni David ay ang pag-amin ng kanyang kasalanan. Hindi siya nagtago, bagkus ay tumangis at nagpahayag ng kanyang pagsisisi. May mga bahagi ba ng iyong buhay na nahihirapan kang aminin sa Diyos o sa iyong sarili? Nakikita mo ba ang biyaya sa likod ng pagsisisi, ang kagaanan, ang kapayapaan, ang panibagong simula? Paano ka tinuturuan ng Diyos na maging mas mapagkumbaba sa bawat pagkakamali?